And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa ating lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And once again, we are here. And we are blessed that once again, we have on our weekend, we have this program that will once again help us all to grow more in the knowledge, wisdom, and the Word of God. Kaya nga po mga kapatid, shout out to all the North, South, East, and West corner, and to our viewers worldwide and nationwide. Magandang tanghali, bayan! At muli na naman tayong magkakaroon ng talakayan na usapang panglalaki. Kaya sa lahat ng mga fathers and husbands out there, join us in the comment section, and I believe that this will be a great blessing and a great episode for us this noontime. And of course, with me are my co-hosts. But before that, shout out to my family, Daniel, Isaac, and to my wife, Babe. Hello, Ma'am Yang. Yan, si Ma'am Yang. Nandiyan sila ngayon lahat sa labas. And of course, ay sa mga followers sa South Border area, nanonood na rin sila ngayon. Send your pictures so that you will be an encouragement to your areas and or area family. Alright? Sir Rudy and Sir Noel, magandang tanghali. Magandang tanghali, Sir Jow, at sa lahat ng mga viewers natin. Amen. At magandang tanghali sa aming area, sa Makati Central Family. At siyempre sa lahat ng mga tatay na nakatutok sa atin ngayon sa tanghaling ito. Magandang tanghali po kayo sa inyo at huwag po kayong aalis sapagkat may hinandang pagpapala po na inyong tatanggapin para lahat po tayo ay patuloy na matuto, lalong-lalo na sa pag-aayos ng ating pamilya. So, good afternoon at gayon din sa iyo, Arog. Magandang tanghali. Amen, amen. Sir Noel. Amen. Isang mapagpalang tanghalian muli sa bawat isa po sa atin at salamat sa Panginoon na tayo po muli ay nagkasama-sama sa programang ito. Ito po ay usapang panglalaki. Kung kaya binabati ko ang aking pamilya, Sister Cynthia, magandang tanghali sa iyo, at kay Pauline at Tricia. At gayon din po sa aming area, sa West Bank area, magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin at wag po kayong alis at sama-sama po nating talakayin kung paano po natin lalong mapaigting at magkaroon ng maayos at magandang pagsasama sa loob ng ating tahanan. Maraming salamat, Sir Joe. Yan, at muli na naman ay nagbabalik tayo straight to the point to our topic, cultivate and motivate. If there is something mga kapatid na dapat po nating pagtuunan ng pansin, again, ay ang cultivation. Napakaganda nito mga kapatid. Again, ito po lalong-lalo na sa side natin, Sir Rudy, Sir Noel, no? Yeah. Sa side natin ng mga fathers and husbands, no? As leaders of the family, napaka-importante na tinatawag nating cultivation. Yeah. You see? Kung cultivation lang ang usapan, sabi ko nga sa iyo, pagdating dyan, lalo na sa mga nabuhay talaga sa probinsya, very, very common po ito sa inyo. Pero pagdating sa cultivation, gusto kong gamitin ulit sa atin yung sinabi ng ating mahal na pastor na meron 2 words kang kailangan dyan pagdating sa cultivation. You see, una, meron kang kailangan dyan na ilagay sa isipan mo na yung binanggit ko rin po sa inyo last time, kailangan maging established sa ating isipan. You see, may establish sa ating isipan yung yung tamang pamamaraan ng cultivation. Yeah. You see, sabi ko nga kahapon sa The Baptist Lunch na Thursday episode po natin, sabi ko nga po kahapon is that if you're going to define the word cultivate, it is to prepare and use. Yeah. Siyempre, hindi mo naman ipiprepare ang isang bagay kung hindi mo gagamitin. Tama yan. Yeah? So, ganun din naman. So, pinakita ko po dyan mga kapatid, when we are cultivating ourselves, we are preparing ourselves for God's use. Mm-hmm. You see? And sa atin, as leaders of the family, tandaan po natin, ang pinakamatinding gamit po natin ng Panginoon sa buhay po natin ay yung paggamit niya sa atin para sa ating pamilya. You see? Para sa ating pong asawa at para sa ating mga anak. That's the primary use. Kaya nga yan yung primary ministry po natin. Yeah. You see? And nai-enhance siya, nasusupplement yung pangailangan natin by the ministries what we have in the church. You see? Now,
Bagamat sinasabi ko yan mga kapatid, gusto ko rin gamitin yung text sa Book of Proverbs chapter 3 verse number 7 na sinasabi ng Biblia, "Be not wise in thine own eyes, fear the Lord and depart from evil." Now, alam niyo po, cultivating ourselves, husbands, fathers, bilang lalaki, we have to, last time, one of the things that we have to, was the word excavate. Yeah, the word that we need to, the thing that we need to excavate in our life. You see, yung kailangan na matanggal natin sa ating buhay ay walang iba mga kapatid, kundi yung pride. Right. You see? And kaya ko binanggit itong verse number 7, "Be not wise in thine own eyes." It's because of the reason that is a picture of pride, Sir Rudy, Sir Noel. Amen. You see, it's a picture of pride, and that's an illustration of pride, us being wise in our own eyes. Yeah. You see, lalong-lalo na bilang isang leader ng pamilya, mahirap na magtali-talinuhan tayo sa pamamagitan. Tsaka tinan nyo yung basehan sa Rudy ng talata na ito. Kaya napakaganda ng talata po na ito. Kung paano ito sinabi. Bagamat lagi natin ito nababasa. Bagamat lagi po natin itong nababasa sa atin ng mga husbands, sa mga kung nagbabasa tayo ng Bible. Hindi, pag nagbabasa tayo ng Book of Proverbs, mga kapatid, lagi natin ito, familiar na sa atin itong verse na ito, pero unawain mo ng masinsinan. Sabi dyan, kaya sinabi na, "Be not wise," you see, "in thine own eyes." Yeah, You see, amen. alam niyo ba kung bakit? Kasi tingnan niyo, Sir Rudy, Sir Noel, sa talata na yan, ano ang basihan ng kanyang pagiging wise? Yeah. Kung titingnan natin, ano yung basihan? Ang basihan niya ay yung kanyang nakikita. Yeah, amen. You see, bakit? Ano yung sabi dyan? Be not wise. Ang warning is, huwag kang maging wise in your own eyes, sa iyong sariling pananaw, sa iyong sariling paninin. Mata, sa iyong mata, sa iyong nakikita. In other words, hindi tayo pwedeng magtali-talinuhan sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin at sa pamilya natin na nakikita na ayon lang sa nakikita natin. Kasi Sir Rudy, Sir Noel, alam nyo, nakikita ako sa panahon natin ngayon, is that nandoon tayo na akala natin, tayong mga lalaki, akala natin, kaya nating i-handle yung mga bagay, pero titiisin natin, kung titingnan natin yung maigi, na i-handle lang naman talaga natin yung nakikita natin. Yeah, amen. Di ba? Pero Amen. ito nga yung point dyan, Sir Rudy, Sir Noel. Ang nagiging problema natin sa ating mga kalalakihan, as leaders and husbands, and as fathers, you see, na minsan dumarating na tayo o maaaring dumating na po tayo sa pagkakataon na kung saan nagpilit tayo ng sarili nating pamaraan dahil tayo yung nakakakita. Yeah. Na nakakalimutan natin ang pinaka nakakakita at mas malawak na pananaw ay ang sa Diyos. Yeah, amen. Bakit? Alam niya yung mga bagay na hindi pa natin nakikita. Right, amen. Kaya nga sinasabi sa atin dito ni King Solomon, the wisest man that ever lived, sabi nga dito, na ang wisdom, ang knowledge niya ay nagmula sa Diyos. Anong sabi niya dito? Be not wise in your own eyes. Huwag kang magtalitalinuhan sa iyo lamang na nakikita. Yeah. Dahil yung outcome niya na hindi mo nakikita, Diyos ang nakakakita niyan. Kaya nga ang amen. kadugtong is what? Fear the Lord and depart from evil. Yeah, amen. Maliwanag po yung sinasabi mo ng Biblia dito. Fear the Lord. Kaya nga, be not wise in your own eyes, fear the Lord, and depart from evil. Kaya mo kasunod ng be not wise in your own eyes. Yeah, you see? amen. Kadalasan kasi, di ba, Sir Rudy, Sir Noel, ganyan yung nangyayari, di ba? Yeah, amen. Yung pagkakataon na kung saan particularly dyan sa bagay na yan, may mga pagkakataon na sa atin naman nangyayari din yan eh. Nakala natin, may personal tayong encounter na akala natin, ito yan kasi ito yung nakikita natin eh. Sa nakikita natin, kaya natin, minsan doon tayo umaasa ng talino natin. Sabi ko nga, yun yung basihan ng talino mo eh. Bakit yan nagtatali-talinuhan? Kasi, syempre, nakikita ko na ito yan eh. You see? Na may mga ganyan tayo katagay. Yeah, Itong amen. nakikita ko dyan. Pero ito nga sabi ko, ang word is, nakikita mo. Ang mata natin ay may hangganan at ang nakikita natin ay may limitasyon. Right, that's true. That's right, Amen. amen. Tanging Diyos lang ang nakakakita na at may pananaw na walang limitasyon. Amen. You see? Kaya ako sinasabi yan, He knows the past, He knows the present, and He knows the future.
Right, that's true. We might have an idea of the past. We might be seeing the present. Yeah. We might experiencing the present, but we are not able to see the future. Amen. Kanino yun? Sa Diyos. Yeah. Na kaya ko sinasabi yun, mga kapatid, kaya nga, that's the main reason kung bakit hindi natin, mga kapatid, sa atin ng mga husbands, sa atin ng mga fathers, hindi natin pwedeng alisin sa equation ang mata ng Diyos. Amen. Amen. Hindi natin pwedeng alisin sa equation ang mata ng Diyos pagdating sa cultivation. It's because pag nag-cultivate tayo according to this, using this, mga kapatid, makikita po natin what are the things na hindi natin nakikita. Yeah, amen. You see, yan ang kagandahan. Kaya nga sabi ko dito, ang pinakabasihan is what? Fear the Lord, sinabi ng Biblia. Yeah. Amen. You see, that's the main point. Sinabi ng Biblia na fear the Lord. Bakit? Kasi pag wala kang takot sa Diyos, hindi mo i-recognize yung pananaw ng Diyos sa pamilya mo. Amen. That's And true. exactly, Sir Rudy, that's what's happening. Di ba? Ay, Yeah, alam mo, amen. Sir Rudy, sa personal, sa personal na pangyayari sa buhay natin, naka-experience ka na ba ng ganito pinag-uusapan natin? Yes sir. Ako, kasi eto, lalo na nung bago lang ang mga ko rito, sir, hindi ko pwedeng malimutan yon eh. Dahil talagang wala naman akong pananaw kung saan ano ang kahihinatnan ng buhay ko at ng buhay ng pamilya ko. Kaya ang ginawa ko, hindi ko pa naranasan gamitin yung salita ng Diyos para siyang maging gabay ko upang magkaroon ng magandang buhay. Yun ang gusto ko magkaroon ng magandang buhay. Yeah. Kaya nung ginamit ko, sumunod lang ako ng sumunod, pero hindi ko talaga natatanaw kung saan ako dadalhin nito ng pagsunod ko rito. Pero tulad ng sabi ko nga, sa kasusunod ko, talagang andoon pinakikita ng Panginoon yung mga bagay-bagay na pwede mo palang marating. Yeah. Pwede Amen. palang mangyari sa buhay mo. At tulad nga ng ganyan, kinukultivate nga yung buhay natin, Andoon yung hindi po pwedeng alisin yung salita ng Diyos pag nandyan na sa bagay na cultivation Yeah. Kasi yun talaga yung mag-aayos. Kaya nga sabi, pang-repair yan para magamit, para maayos. Yeah. So, wala akong ideya na mapapaganda pa pala. Actually, sir, more than pa sa ini-expect ko. Yeah. Ang ginawa ng Panginoon. Amen. Kasi, ako naman, sabi ko nga, sana gusto ko lang makita ko yung mga anak ko na makatapos din. Mhm. Yeah. Simpleng pangarap lang naman sa labas Yeah. Katulad ng mga pangarap din ng mga magulang na isang araw, makita mo na yung mga anak mo ay nakapagtapos sa pag-aaral. Yeah. Pero hindi ko namalayan na pati pala sa paglilingkod, maging sila rin naman, ay lalago na rin at pagkakaroon na rin ng part para magamit din sa gawain ng Panginoon. At kalakip noon, yung proteksyon ng salita ng Diyos na dala-dala nito habang sila ay, habang tinatahak nila yung pang-araw-araw na gawain sa buhay. Okay? Yun ang nag-iingat. At yun yung masasabi ko na talagang yung tulad ng sinabi mo na hindi mo alam, hindi mo nakikita yung future. Wala talaga, hindi ko talaga nakikita. Actually, talagang para nga sa akin nung araw, ang labo Ang labo talaga. Pero habang sumusunod ka, papalapit ka ng papalapit doon sa sinusundan mo, ay paklaro rin siya ng paklaro. Yeah, that's right. Diba? Amen. Yun ang magandang bagay na nangyari na hindi po pwedeng kalimutan. Hindi pwedeng kalimutan. Yeah. Bakit? Kasi personal kong experience na nangyari yun Yeah. Right. Personal sabi nga, kung gusto mo meron kang ikwento, meron kang gagawin. Yeah. Ako naman nakikinig lamang hanggang sa nahamon ako, nagpatuloy sa pagdalo sa pananambahan hanggang isang araw pinasok ko na yung ministry. Man. Okay? At doon sa pagpasok ko sa ministry, siyempre, unti-unti mas napapamahal ako sa gawain ng Panginoon. At doon ko unti-unting naiintindihan na yung buhay ko ay hindi ko pwedeng laruin kasi may pamilya, may mga anak na pwedeng maturuan sila at gayon din naman
kailangan kong ipakita na maging magandang halimbawa ko. Yeah. Kasi Amen. hindi naman po pwede madadala mo yan ng puro lang salita, hindi mo ipakikita sa gawa. That's Yeah. right. Kaya That's right. kailangan na lumago talaga. Yeah. At yun ang maganda roon. At Yeah. dahil diyan, hindi mo itatanggi na talagang malaking factor ang mga manggagawa o mga ka-fellowship natin na siyang mag-i-encourage sa atin para mas lalo pang magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Yeah. Yeah. Yun ang Amen. maganda roon eh. Kasi inalis ko muna yung mga bad na mga influence na katulad ng mga dating mga kaibigan o Yeah. barkada kung Yun, tawagin yun. sa labas. Kasi kung maging sila ay isasabay ko, di dalawa na yan. Yeah. Isang mag-i-impluensya sa'yo, taga-labas, isa naman Yun, mag-i-impluensya yan. sa'yo Ano, na maganda yan. taga-simbahan. So, magkakaroon ng kontra. At makukonfuse tayo doon. So, una talaga, alisin mo talaga yung mga taong alam mong hindi ka dadalin sa kagandahan. Yeah. Amen. Kaya yun ang ginawa ko, sir. Inalis ko muna yung mga bato-bato Yan. sa buhay ko kasi mahirap eh. Hindi tayo makakapagpatuloy. Yung mga magchuchok. oo, Yeah. Machuchok tayo talaga. Totoo yun. At syempre, makinig lang tayo sa mga tao na kung saan alam mo na may concern sa'yo, may concern sa pamilya mo, na siyang gagabay para mas makita mo pa yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Sa buhay Yeah. mo. Okay? So, yun yung nangyari. Kaya nga sabi ko, malaking bagay yung mga tao. Wala pang ganito. Yeah. Wala pang programa Oo, katulad wala pa ng The yun. Baptist Lunch. Yeah. Ang tangi ko lang sinusubaybayan ay yung araw ng linggo at maging yung Miyerkules. Yeah. So, talagang replay ka lang ng replay at bibili ka ng CD. Yeah. Kasi ano yun eh, 50 pesos CD nun eh. Oh, CD pa diba? yun, CD Oh, tayo. diba? CD. Katapos nung naging kaibigan ko na si Sir Michael, Libre hindi naman libre, ano ka ba? USB. USB na. Nakakasalang ka na ng USB, tapos may price din yun. Oh, iba rin yun. Iba yung CD, iba yung USB. Mas marami na ang karga nun. Yun. So yun lang, piniplay ko yun ang piniplay, and then syempre, yun ang nagpapalakas. Yun. Nire-remind ka nun na ito ang gagawin mo. Hindi po pwede kasi talagang madaya ang mata natin, ang sariling karunungan natin ay hindi talaga maaasahan. Yeah. Amen. Okay? Iba yung gusto kasi ng Diyos sa gusto natin eh. Kaya Yeah, kailangan amen. talaga mag-submit ka lang. Sumunod Yeah. ka lang doon sa gusto ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Huwag mong pagmatigasin yung puso mo. Tama yan. Kung ang puso mo siyang lupa, Yeah. na siyang tutubo ang salita ng Diyos, ay talagang huwag mong papagmatigasin. Yeah, Talagang amen. palambutin mo, i-cultivate mo ng mabuti. Yun. Alisin mo yung bato-bato na hindi dapat na nandyan. Kasi totoo yung sinabi mo, yan. Sir Rudy. Alam mo, maganda yun eh. Eksakto yung sinabi mo na yun eh. Na yung, what do you call this, yung, pagsabi mo kanina ng sa preachings, nakalain mo, wala bang Baptist Lunch program doon? Wala pa. Ano pa lang yun, ha? Pero nakita mo kung saan ka dinala ng Panginoon. You Yeah. see, Amen. that avoided you pushing your own wisdom para sa buhay ng pamilya mo. right, You see, brother. yan yung sinasabi ko eh. Kasi minsan kadalasan, lalo-lalo na, madalas ko naman ito sinasabi na banggit naman natin. Sa atin kasi, ang ginagawa sa atin ng Diablo, pag tumatagal na tayo sa simbahan, sabi ko nga, nagiging passive na tayo doon sa kailangan natin, na akala natin, yung pagiging matagal natin sa simbahan na ito, ay sapat na para sabihin mong maging okay ka at maging matured ka. No way. Yeah. No way. Eto, sabi ko nga, dito si Sir Noel eh. Man. Matagal na rin po ito sa simbahan po natin. Yeah. You see, dito na parehas po kami. Dito kami nakapag-asawa, dito kami nakapag-establish ng pamilya. Pero ganun pa man, the more na mas kailangan, Sir Noel, di ba? Yeah, amen. Pagdating sa pangangailangan ng salita ng Diyos, paano ka personally natulungan yan na ma-excavate natin yung pride natin? Yeah. Kasi kung pride lang, yung Pride, mga totoo yan. kwento mo, sa totoo lang eh. Sa totoo, yung kinikwento mo sa Kwentuhan akin. na ka, magpapatalo ka. Naalala ko na naman, sabi ng lolo mo, kwentuhan na nga lang ako, papatalo. Hindi, pero yung mga pinag-uusapan ba natin, kung sa pride at sa pride lang, di ba sabi ko nga eh,
of course, nandito ka na sa gawain, no? Nag-retire ka, decide ka mag-retire. But the point is, hindi naman, ako naman, I'm not trying to point anyone. Pero makikita naman natin na hindi lahat na nag-retire ay may kaparehas ng pribileyo at saya na meron ka. Totoo yan. Yes, so, sabi ko nga, doon pa lang, may pwede kang, on your testimony, may pwede kang singitan ng Diablo na magkaroon ng pride over that, di ba? Yeah. Sir? Pero, paano ka personally natulungan nung sinasabi na yun ni Sir Rudy na pagre-review? I like that word, review. Alam nyo, fathers, we have to accept the fact na dyan nagkukulang ang maraming fathers ng ating simbahan. Amen. You see? Nagtitiwala, nandoon tayo sa presenting pananambahan, pero on your work, be honest, how many of you are replaying and even watching this program? Yeah, you that's see, true. how are many of you are watching the Baptist Lunch program and replaying the preachings? Yeah, Mamaya nga, pagkatapos ng isa namin programa na to, may programa pa kami ulit, and then magsisend ako ng dapat na pakinggan ng area namin na preaching, you see. So, it's because of the reason we have to excavate something, di ba? At ang salita ng Diyos talaga, ang makakatulong, pagdating sa mapa, dapat nating ma-excavate sa sarili po natin. Sir Noel, yung sinasabi ko kanina, paano ka natulungan ng salita ng Diyos personally na ma-excavate yung pride pagdating sa pamamalakad ng pamilya? Yeah, at salamat Sir Jow. At nalalaman naman natin mga kapatid na pride goeth before destruction. Alam niyo po mga kapatid, kapag talagang sa sarili nating pananaw tayo natin patatakbuhin ang ating pamilya, no? Lalong-lalo na sa ating sarili, lalong-lalo sa akin bilang isang retirado, talagang makikita mo na yung yabang Sir Rudy ay naroroon, di ba? Bakit ka nasasabing may konting yabang ang sarili ko? Kasi unang-una, kung sarili ko lang pag titignan ko, ay may pension ako, Sir Rudy. Yeah. Diba? Bukod dyan ay pinagkatiwalaan din ako ng Panginoon ng paupahan. So kung titignan mo, kung yabang lang, ay talagang may yabang talaga ako. Pero alam niyo, salamat sa Panginoon, sa church, of course, sa ating mahal na pastor. At makikita mo na pag ang salita ng Diyos talaga ang siyang pinairal mo sa loob ng ating tahanan, ay magkakaroon ka ng peace of mind. Mawawala. Kasi kung yung yabang lang, yung pride lang o pagmamataas ang siya paiiralin natin sa ating sarili, Sir Rudy, yan ang unang magpapahirap ng ating sarili. At kapag tayo ay, pag nangibabaw na yung pride sa ating puso, of course, kapag nahirapan ang ating sarili, mahirapan ang ating pamilya. Amen. Dahil, yun na nga, sa sarili nating pananaw natin, pinapatakbo ang ating pamilya. Kaya nga, salamat sa Panginoon. Kung mapapansin mo ako, Sir Rudy, Sir Joe, every service na patungkol sa pamilya, ay talagang maingay ako talagang masaya ako, sumisigaw ako kahit wala ako sa ganung kalagayan, ay nagpapasalamat ako na kapag humantong ako sa ganung kalagayan ng aking pamilya, alam ko na kung ano ang aking gagawin. Kaya malaking tulong sa akin yung salita ng Diyos. At alam niyo mga kapatid, katulad ng ibinabahagi ko kapag sa ating Assets and Security meeting na bilang isang, of course, nakikita niyo ako dyan sa auditorium na talagang umiikot ako, naglalakad ako. So, hindi talaga ako fully makapag-concentrate sa pakikinig ng salita ng Diyos sa Sir Rudy, Sir Jow. Ngunit, isang taktika ko o pamamaraan ko para ma-fully maunawaan ko ang salita ng Diyos ay nire-replay ko yan, Sir Rudy. Amen. Pagdating ng Monday, nagse-service ako mag-isa. No? Inire-replay ko yan sa loob ng aming tahanan. At habang nagre-replay ako, dalawa lang ang aking ginagawa. It's either na mamlansya ako or naglalaba ako. So, yun yung mga bagay na pamamaraan para ako ay ma-cultivate ng salita ng Diyos. At saka, unang-una, para makita, of course, makita ng aking may bahay na hindi ako
gumagamit ng cellphone na nanonood ng kung ano-ano sa Wasting cellphone ko. time. Wasting time. Na nakikita lang, maging ang aking anak, ay nakikita niya na yun yung pamamaraan ko para lumago ako bilang kanilang mga ama ng tahanan. Yeah. At upang, of course, kapag ako'y lumago, ang unang-unang makikinabang dyan, yung aking pamilya. That's right. Na kung saan, That's right. yun nga yung ating ministry na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. At lagi kong sinasabi sa aking dalawang anak, no? Kay Pauline at kay Tricia. Sabi ko sa kanila, lagi kayong mananalangin at magtitiwala sa Diyos. Amen. Dahil kung wala tayong bagay na pagkakatiwalaan maliban sa Diyos. Dahil alam niya kung ano ang ating future. Alam niya kung hanggang kailan lang tayo rito. Kaya nga, samantalahin natin hanggat may pagkakataon tayo, ay makapaglingkod sa Panginoon. At kita mo naman, Sir Jow, no? Yeah. Pag-retired ko ng serbisyo, hindi ko na ninais na magtrabaho pa. Yeah. No? Hindi ko na ninais na magtrabaho pa sa ibang institusyon para magkaroon ako ng income. Sa akin, sabi ko sa sarili ko, may prinsipyo ako dyan, mga kapatid Yeah. Malaki man o malaki ang malaki man o maliit ang iyong perang hinahawakan, makontento ka na. No? Kasi kung hindi mo rin alam kung paano gastusin yan, wala ring halaga yan. Kung kumita ka ng malaking pera at hindi mo alam kung paano gastusin, ay wala ring halaga yan. Kundi maghahabol ka lamang sa mga layaw ng sanglibutan. Yeah. At mapapagod ka. Mapapagod tayo, mga kapatid. Kaya nga, kung ano yung pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon na resources, ay pagyamanin natin. Kasi hindi na, alam naman natin na hindi naman madamot ang ating Panginoon, Sir Rudy. Yeah, no? that's At saka ang pinasasalamatan ko, mga kapatid, talagang yung sabi ko nga sa kanila na, sabi ko sa aking pamilya na yung hindi na lang tayo magkasakit. Malaking pagpapala na yan Yung magising lang tayo sa umaga na nagising tayo sa loob ng ating tahanan. Yun. Hindi sa ospital. Hindi sa ospital. Totoo yan. Ano mo naman kung may limpak-limpak ka na pera, paggising mo, nasa St. Luke's ka. Tsaka gusto ko yung... gusto ni Conrad. Kanya-kanya hospital ang mga tinatagkilik natin. Hindi, pero sir, gusto ko yung sinabi mo kanina. Na yung in-emphasize mo kanina yung pagdating doon sa sinabi mo na malaki o maliit man ang pera na pumasok sa iyo. Because open, totoo yan Kasi yung sinabi mo pa kanina na mas ma-open up. The truth is, mas na-open up tayo if you're not going to be watchful on this. Fathers, husbands, no? Yeah. As leaders of the family, if we're not going to be watchful on this, doon pa mas papasukin ng dyablo ang ating ang ating pamilya on living in the pleasures of the world. Yeah. At maging materialistic. Totoo yan. Totoo yan. Kasi, sabi ko nga eto naman kasi nabahagi mo lang sa akin, di ba? After retirement, sir, may antayin kang 3 years para pumasok ang iyong pension. Yeah. So, sabi mo, pagka nag-retire ka, may makukuha ka, that you have to be wise. At ako yung sinabi mo na yun that you have to be wise na may papasok mo yan dun sa 3 years. Totoo yan. Makapag-survive ka. Nagamitin mo yun to survive the 3 years bago pumasok iyong pension. Kasi ang nagiging kalakaran, totoo yun na may witness na muna natin yan. Minsan makakita ka dyan sa mga housing, makakita ka ng mga hindi bigay ng gobyerno I mean, dito lang sa Taguig. Makakita ka ng mga hindi tapos na bahay. Yeah. Sino may-ari niyan? Retirado sundalo. Bakit? Pagkakuha nung natapos, ay ubos-ubos. Totoo yan. You see, kaya anong nangyari ngayon? Nababaon sa utang. Yeah, may mga ganyan. Ayun, may loan. Ganyan. Sabihin na natin ganyan. So, ibig ko lang sabihin, kung hindi ka magiging wise, if you're trying to be wise, may gamit ka rin, ba't di mo pa anuhin? Yeah. Nasa kamay mo lang, ba't di mo pa gamitin? May ganyan mga pananaw Minsan lang to. Minsan lang to. Buhos. Pinaghirapan ko to. I-enjoy natin. Buhos ka ngayon. Yeah. You see, ang hindi nalalaman niya yun yung sinasabi ko If you become wise in your own eyes, the same pattern. Yeah, amen. Pero ginamit mo, you became wise
in the eyes of God, Yeah, using amen. God's eyes, being wise using God's eyes, Yeah. yung pagpapala na pumasok sa iyo ngayon. Amen. Sinasabi ko nga na ngayon, hindi ka empleyado. Yeah, totoo yan. You see, kasi alam mo minsan, naalala ko sinabi ni Pastor, nagretiro ka pa kung maging empleyado ka rin lang. Totoo yan. Oo. Di ba? Parang ano mo, sir, maganda kung nga titingnan mo yung isipan, kasi dapat ini-enjoy mo na yung pinaghirapan mo. Yun. You see, Totoo kaya ko sinasabi yan, sir, kasi nakita ko naman na witness ka. And the reason ko nakikita ko rin yan, because as far as I have observed naman sa dalawa mong anak, they're not that materialistic. They're not Yeah. materialistic. Totoo. You see, And my wife, yeah, Pati of course, my wife, the whole family. I'm Yeah, talking whole about the family, whole family. Nakikita si Ma'am Cynthia, nandiyan dyan. Kung anong meron yan yun. Totoo yan. Yeah. Nakuha niyo mo yung fathers. Pero kapag hindi tayo naging watchful doon, yung Yeah. sinasabi mo na yung kanina, dahil sa we want something na sana kahit na ganito may malaki pang pumasok. Yeah, Hindi yeah. natin alam. Doon ka ngayon sisiksikin ng Diablo na kahit di mo kailangan, pagbibilhin na ng pamilya mo. Yeah. Amen. You see? Kaya ngayon na nangyayari, may mga stock kayo sa bahay ninyo na gamit na hindi nyo naman talaga ginagamit. Totoo yan. Actually, Amen. di tawag gamit dun eh. Anumang bahay na anumang gamit sa loob ng bahay na hindi na ginagamit, basura yun. Basura. Totoo yan. Pampasikip yun eh. Problema yun. Diba? Pero anyways, ganun pa man. Kaya ako sinasabi yan mga kapatid. It's because, minsan sasabihin natin, may kakayanan naman eh. Yun. Dito tayo papasok ngayon. Kaya mali yung sinasabi. Pagka yung ganyan na word, may kakayanan naman eh. So, pag-aralan natin maigi, paano nyo ginagamit yung word na yan? Yeah. Baka ginagamit nyo na yan with pride. Kung Yeah. tutingnan naman, yung pinag-uusapan ko, ako lang magsasabi. Pwede ka naman magsabi rin, Sir Noel. Yeah. May kakayanan ka rin naman. Yes. You see, bakit? May business ka eh. Yeah. Oh, Amen. you see, kung tutusin, pero yun nga eh, yun yung sinasabi mo kanina. Kaya Yeah. gusto ko yung sinabi mo kanina, sir eh. Papasukin ka talaga sa karangyaan ng mundo. Yeah, Yun- totoo yan. Yun yung na-avoid eh. Yeah. Sige sir, tuloy mo Yeah. yung ano mo kanina. Kasi At, sabi ko nga, excavation tayo eh. Yeah. Ito yung kailangan nating tanggalin sa atin, fathers. Go ahead, sir. Yeah. At of course, alam nyo, Sir Jow, no, katulad nga sinabi mo, alam sa aming pamilya, mga kapatid, hindi uso sa amin ng merienda eh. Yeah. Hindi, totoo. Hindi uso sa amin ng merienda. At salamat sa Panginoon, malalakas naman kami. No? At kontento na kami kung ano yung aming nasa hapagkainan. No? Sasabihin mo, Brother Noel, bakit hindi ka na nagmimerienda? Bakit wala ka bang pambili? Of course, meron. Meron ako pambili. Pero ang tanong dyan, kailangan ba talagang magmerienda? Kasi minsan maraming pamilya na hindi pa tapos ang kainan. Merienda na kaagad na nasa isip. At yun yung nagpapahirap sa atin, mga kapatid. Kaya nga kung hindi natin, kung walang salita ng Diyos na ating napapakinggan patungkol sa mga bagay na yan, mga kapatid, mahihirapan tayo. At salamat sa Panginoon na mayroong salita ng Diyos na basihan ng ating buhay bilang isang ama ng tahanan, leader ng tahanan. Kaya nga, sabi rito ng Bible, dito sa verse 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Na wag tayong, yung sinasabi natin na gusto ko, yan ba talaga ay kailangan mo? Dahil yun ang magandang katanungan, Sir Rodi, di ba? Yes. Alam mo, nagpapahirap sa atin bilang isang Kristiyano, yung hindi pa rin talaga natin matanggal yung katagang gusto ko. Yeah. No? Alam mo mga kapatid, yan ang magpapahirap sa atin. Dahil yung gusto mo ngayon, bukas makalawa, hindi mo na yan tatangkilikin. Yeah. No? Of course, nagkaroon din naman ako ng bagong gamit no? After 5 months, mga kapatid, maniwala ka sa akin, yung bago mo na kinaiingatan, after 5 months, hindi mo na ganyang priority yan. Totoo yan. No? Pero yung kung ano talaga ang kailangan mo, alam mo, Sergio, tuwan-tuwa ako sa Panginoon kapag may kailangan ang pamilya ko na ipoprovide. Talaga napapagiti ako eh. Sabi ko, Amen, Panginoon. Salamat. Amen. Salamat. Hindi yung kung kailan may kailangan ako, saka ako maghahagilap ng pagkukuhaan. Totoo yan. Tapos kapag pag walang-wala talaga tayo, na makikita natin na may kakayanan yung isang kapatiran na pahiramin tayo at nasawi tayo sa
kahilingan natin, magagalit pa tayo. Di ba? Kaya nga, minsan nga, sabi ni Pastor pag nag-uusap kami, asaan ang wisdom ng Diyos? Asaan ang wisdom ng Diyos? That's the point. Yeah. Kaya nga, kailangan talaga natin na ang wisdom ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita na ang buong pagtitiwala natin bilang ama ng tahanan ay dapat nasa salita ng Diyos. At hindi tayo mapapahamak, mga kapatid. Nine years na rin naman akong retired, Sir Rudy, Sir Jow. Pero, nag-enjoy naman ako. Wala akong ibang lugar na pinupuntahan maliban sa church. Hindi, meron. Minsan, pumupunta ng next gen. Yun ang sinasabi kong blessing. Blessing yun. Blessing yun ang Panginoon, di ba? Pero hindi kami yun nagkukumahog. In demand, yeah. Hindi kami nagkukumahog na kinakailangan nating ganito para ganito. Tatayan. Kasi, siyempre, ito na tayo, di ba? Ganun ba? Talagang very smooth ang blessing ng Panginoon. Very smooth. At talagang makikita mo talaga, kapag sumunod dan tayo, mga kapatid, of course, sabi nga ni Sir Rudy kanina, ay talagang kinakailangan natin piliin yung ating makakasama bilang mga bilang ama ng tahanan. Of course, hindi ko mo ama ng tahanan na nakikita mo rito sa church ay talagang didikitan mo na. Kumbaga, kakaibiganin mo na. Kasi dapat aalamin mo. That's right. Pilalanin mo rin talaga. Ang point kasi natin, we are after our maturity. Amen. To help each one of us. Kasi ito nga, gusto ko lang ma-posan yan saglit para hindi po ito magdating na negative. Kasi we're not imposing negativity here. And we're not telling you to choose na for the sake na sino lang yung kakaibiganin mo, ito, kaawayin mo. No, hindi yun ang point ni Sir Noel, ha? Ang point kasi natin dito, halimbawa bago ako. I know my spiritual maturity. So, lalapit ako dun sa mas nakakahigit. Yun. Para para matulungan akong umangat. Amen. Di ba? Maglumago. That's the Amen. point. Kasi kung lilevel ako dun sa parehas kong bago, ay hindi ako lalago nun. Totoo yan. At hindi rin ako magiging tulong sa kanya. You see, paano ko parehas nga lang tayo. That's right. Di ba? So, pupunta ako doon sa makakatulong sa akin. You see, yun yung sinasabi ni Sir Noel na kailangan nating mga fathers dito sa simbahan. That's you see, and wag tayong, again, inuulit ko isa sa mga gusto kong matalakay din natin dito later on. Pero mapapyawan ko lang, yung personality. Yan yung isa pa sa mga excavate natin. Tatlo yan. Pangalawa yung personal. Unahin lang natin yung pride. Kasi alam niyo po, minsan, hindi natin nalalaman yung hiya, it's pride . Amen. You see, bakit? Paano naging pride yun? Because, ang totoo nun, kaya ka nahihiya because ayaw mong magkaroon ng outcome na hindi mo magugustuhan. Totoo yan. That's right. Nahiya ako mag-join dyan kasi baka mamaya magkamali ako. Siyempre. You see, ayaw mo nang matulungan ka sa pagkakamali mo. Yun. Amen. That's pride. You see, pride has its own forms and many forms. Amen. You see, even pride itself is not saying himself na mayabang siya. That's right. Diba? That's right. You see? Tunay yan, So, brother. kaya totoo yung sinasabi mo na yun, Sir Noel. Tayo na ba? Pagdating simbahan, hanapin natin yung mga taong makakatulong sa atin. You see, hindi natin sinasabi na sa simbahan, pipili ka lang ng ito, ayoko dito. Hindi yun ang ibig sabihin namin dito, mga kapatid. Ang ibig sabihin namin dito, alamin mo yung personal maturity mo, spiritual maturity mo, para makalapit ka sa mga taong makakatulong sa'yo. Amen. Yun ang pinakapunto natin. Sige, Sir Noel, go ahead para bago tayo mag-closing. Kaya nga, napakahalaga, mga kapatid. Of course, dito, kita nyo naman, very open ang ating mahal na pastor. At talagang laging ini-encourage tayo na talagang dapat tayong mga ama ng tahanan, maging tunay na lalaki tayo sa loob ng ating tahanan. That's right. Na magkaroon tayo ng tamang pagdidesisyon. Na huwag tayong magtiwala sa ating sariling kaisipan o kakayanan, kundi magtiwala tayo sa Diyos. At nais ko rin sabihin itong, and depart from evil. Na po? Alam niyo po, may mga edad na tayo. Alam natin kung ano yung mabuti at masama. Yun, that's right. At kinakailangan natin bantayan yan, mga kapatid, sa loob ng ating tahanan. Of course, kapag tayo, hindi natin babantayan yung ating sarili na
tayo na pala ay gumagawa ng hindi kasiya-siya o hindi tama sa harapan ng Diyos, nakikita yan ng ating pamilya. Of course, That's right. pag nakita yan ng ating mga anak, anong expected natin sa kanila? Tapos sisisihin natin ang church kapag sila'y nakagawa ng hindi mabuti, baka nakita sa atin yan bilang isang ama ng tahanan. Kaya nga, alam niyo, ang pinakaayaw na ayaw ko sa loob ng aking tahanan, yung sinasabi mo, Sir Rudy, na yung pinag-uusapan ng pamilya yung hindi mabubuting bagay. Negative things. Alam niyo, dyan ako, kaya minsan dyan kami ni Sister Sinche, na sabi ko sa kanya, wag kayong mag-uusap ng mga bagay na hindi healthy. Yun. Spiritually healthy. Yan, hindi spiritually healthy. Chichirya yan eh. Parang piatos yan eh. Mahilig ka sa chichirya, anong high blood kakalabasan mo. Cholesterol. Minsan mga kapatid, hindi tayo aware dyan mga ama ng tahanan na minsan tayo pa nga nakikisaw-saw tayo eh. Ay, oo nga. Talagang sir, oo nga. Bakit nga talaga? Bisasitahin. Bisa sabi, tumigil, magsipagtigil kayo. Mas maganda, ipanalangin nyo na lang yung tao na napapansin nyo. At kung may problema kayo, kausapin nyo yung tao. Direct kayo. Makipag-usap sa tao, huwag nyo pagkwentuhan. Baka masingitan kayo ng diablo dyan. Sabi ko, minsan kasi, Sir Rudy, di ba? Ako, personally, pag nakakarinig ako ng negative things, minsan, kaganda-ganda na relasyon namin ng tao dahil doon sa negative things na i-inject sa akin, nagkakaroon kami ng gap. No? Bakit? Right. Hindi kasi healthy. Hindi yung nakakatulong sa ating paglago. Kaganda-ganda na nga ng wala kang iniiwasan, di ba? Kaganda-ganda na talagang maayos, yung talagang nagkakangitian kayo, nagkakamayan kayo. Yeah. Pero dahil nga doon sa mga naririnig natin sa mga nakapaligid sa atin, especially sa loob ng ating tahanan, no? Huwag natin pahihintulutan yung mga kapatid kasi garbage yun. Yeah. Pero mo yung tahanan mo, pinabubugaran ng mga basurang bagay na hindi naman nakakatulong. That's right. Kaya nga, maging mapagmasid tayo, maging alerto tayo. Kasi baka minsan, sa maliit na bagay yan, walang bagay na lumaki ka agad, di ba? Nagsimula lang yan sa bagay na maliit, na pinahintulutan natin sa loob ng ating tahanan. Kaya nga yung sinasabi ng ating mahal na pastor, di ba? Darating at darating ang panahon na mahihinog yan. Yeah. Ang mahirap niyan, yung isang punla, kinultivate mo ng hindi maganda. Yeah. At of course, pag hindi maganda ang pinang-cultivate mo dyan, mga kapatid, ang bunga niyan, masama. That's right. At kapag masama ang naging bunga na yan, hindi mo yan magugustuhan. Yeah. Mapapahamak ka. Kaya nga, lagi lang bukas ang ating kalooban, ang ating puso't isipan. Handa tayong tumanggap ng mga correction. Kasi kapag pakiramdam natin, mga kapatid, ay hindi na natin laging tama tayo at hindi natin kinakailangan na makinig sa mga advices ng mga ibang tao. Isang pagandang prinsipyo ng ating mahal na pastor. Lahat ay pwede natin maging guro. Yeah. Lahat ay pwede natin maging teacher. At yan ang nakakatulong sa atin, sa ating spiritual maturity. That's right. Kinakailangan natin, handa tayong tumanggap, lagi tayong mananalangin, hingi tayo ng katalinuhan sa ating Panginoon para laging maayos at maganda yung buhay natin sa harapan ng Panginoon. That's right. Kita mo, mga kapatid, ang isang nagpapahirap talaga sa buhay ng isang Kristiyano is yung pride. That's right. That's it. Sir Joe. That's right. Alam nyo, kaya mga kapatid, we have to excavate that. Yeah. Lalong-lalo na, isa pa lamang po yan. May mga ilang pa tayong tatalakayin na dapat nating ma-excavate sa buhay po natin na makakapag-choke sa paglago po natin. Kasi lalong-lalo na, ang pinakagusto ko yung huling sinabi, binanggit mo, Sir Noel, sa pamilya. Yeah. We have to excavate our pride on leading our family. Yeah, you know why? Because lalong-lalo na, maaaring may mga antics tayo, mga kapatid, na bagamat it's a part of the mga susunod na topic natin. Pero maaaring meron tayong mga galaw sa tahanan natin na nagpapalusot
Amen. nagbibigay ng puwang sa dyablo na hindi natin namamalayan. You see, that's the point. Kasi akala natin nagiging mabait lang tayo sa pamilya natin. Ang hindi natin alam, yung iniiwasan natin, natingin natin, pananaw natin, ay masyado tayong hard sa pamilya natin. Ang hindi natin alam, yung pala yung pumoprotekta sa pamilya natin. Minsan kasi, alam mo, sabi ko nga nami-misinterpret palagi nila yung tinatawag nating kabaitan dito. You see, para because of the manly image ng simbahan natin. And how we are being taught of leading manly, you see, our family. Parang kala natin it's hard. Matigas tayo sa pamilya natin. But the truth is, we're not hard to our family. Amen. You see, we're not hard to our family. We're just dealing the reality in the family. That's right. You see, na kung saan, sabi ko nga ang nangyayari ngayon, Sir Rudy, na dapat nating iwasan mga fathers. That's why we have to excavate pride. We have to excavate pride in ourselves, on ourselves. It's because we might be leading our family living in fantasy and not reality. Amen. That's true. right. Amen. Inuulit ko, fathers, leaders of the family, we have to excavate our pride on leading our family because we might be leading them on living in fantasy and not in reality. That's true. Amen. Yan nakakalungkot. Kaya minsan, akala natin yung Christianity ay pahina-hinahon. Okay lang yan, anak. Pag-aralan mo bumangon. Akala natin ganun-ganun lang. Kaya ngayon, sa kakaganon natin, hindi natin alam yung tinuturo ng Biblia about biblical discipline nawawala. Amen. You see? At ilan yung gumanyan sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, na hindi umulit at paulit-ulit sa kasalanan yung anak. You see? Because sabi ko nga, lalong-lalo na, sabi, ito maliwanag naman ito, Sir Rudy, Sir Noel, you're both witnesses and most of your witnesses, if you're going to be honest, hindi natin sinasabi yan na, hindi natin itinuturo dito na, kumbaga, itulak mo, palayo ang anak mo sa pagdidisiplina. Hindi yun. Hindi yun. Because kaya ko sinasabi ito, because pagka, alam nyo, ito, lalo-lalo sa young people ngayon, and how Satan is moving on getting the young people ngayon, isang lambingan lang, tablado yung prinsipyo Totoo yan. Kaya, alam mo sa totoo lang, ako'y nagpapasalamat na si Pastor Hill at si Ma'am Lerma hindi ganyan sa amin. Yeah. Pag nagkasalanan ka, wag mo kong lambingin, may kasalanan ka. Yeah. Ay, I'm telling you. Pero ngayon, sir, pambihira. Magkaroon ka, may problema na yung anak, nakakayakap pa sa dibdib ng ama Hindi, sa totoo lang. Kaya ako sinasabi yan, because wake up yourselves. Yeah, amen. Pinaglalaruan tayo ng dyablo, mga kapatid. Yan ang gustong-gusto ng dyablo mangyari sa atin. Yeah. Kaya tuwa ang dyablo sa Kristiyano Totoo yan. Kaya niyang paglaruan Yeah, And I'm not talking about the new ones. I'm talking about the old ones. You see? That's the reality. Sa totoo lang, mambihira. Distansya ka, boy. Yeah, tama yun. Kayo witness. Ikaw, Yeah. Sir Noel, lalo ka na, witness ka noong mga panahong suspendido. Yeah, Talaga, amen. kumakain, sabi ko, kumakain sila dito. Andun ako sa kaldero na kinuha lang namin, ikanlong sa basuran, sinaalbage lang namin para paggawan ng, magkaroon lang kami ng sabaw. Yeah. Dahil nilagyan lang namin ng sibuyas, kamatis, asin, at saka konting malunggay, yung tubig na mainit. Sabaw na namin yun. Amen. You see that? Nandito yung pamilya ko sa loob kumakain. Bakit ganun? You see, parang wala namang awa si No, that's discipline. Yeah, amen. And that That's right. brought me here in my position today by the Amen. grace of God. Amen. Pero ngayon, sabi ko nga, fathers, if you're not going to excavate your pride, at sasabihin nyo, hindi, ako kasi mabait ako sa pamilya ko. Are you trying to say na si Pastor Hill ay hindi mabait sa amin? All right. Amen. Kasi ako'y nakakagarantiya, kung hindi niya pinaranas sa amin yung ganon, nakapagbabayad ng aming kasalanan, wala ako dito ngayon. Yeah, that's true. Amen. Ako, naniniwala ako dyan, wala ako dito ngayon. Paulit-ulit pa rin ako sa kasalanan. Yeah, amen. Bakit? Hindi naman ako kayang tiisin Yeah. Nakuha niyo point? Anak ako Nakuha niyo yung point? Kaya pag may kasalanan, disiplinahin. Iparamdam. That's right. Pag iparanas Yun. yung disiplina. Yun. You see, yan. iparamdam
yung ginawang kasalanan. Yeah, amen. Bakit? Para matutunan. Hindi Yeah. minsan kasi, nagkasala. Pero minsan thinking natin, because of pride, nagkasala na nga gaganyanin mo pa. No. Sabi ko sa inyo, mga kapatid, hindi naman po kami magsasalita na wala sa Biblia Yeah. Ang totoong pagmamahal, pinapalo. Yun. That's right. Yeah. Ayaw nyo maniwala? Yeah. Chapter 3 na tayo, di ba? Verse 12, baba nyo. Yeah. Whom the Lord loveth, He what? Amen. Maliwanag yan, no? Yeah. Corrected. Even as the Father, the Son in whom He delighted. Yeah, that's true. Amen. Ang isang amang kinasisihan niya, ang anak niya, kinukorek niya. Yun. Hindi kinukonsente. Hindi That's kinukonsente. right. Ah, Amen. That's true. Amen. But because of our pride, minsan, nandun tayo sa kalagayan na, ano pang gagawin mo dyan? Nagkasala na nga. Oh. Ay, didisiplinahin. Yeah. Kabugin. You see, sabi ko nga sa inyo, ayun ang nakakalungkot. Kasi, Yeah. it Amen. goes for everyone. Sa Yeah, lahat ng amen. mga nanonood, it goes That's for true. everyone. That's true. Hindi ako nakaranas na nagkasala ako. Ako'y nagpapasalamat talaga sa Panginoon na nagkasala ako. Hindi ako nakakayakap sa tatay ko. Yeah. Si Maki nga, 2 na lang sila sa bahay, hindi pa siya pinapansin eh. Yeah. More than 6 months yun. Wow. Ngayon, pambira, a week lang eh. Yeah. Ginawang kakahapon, ngayon na, kinabukasan, wala na, ba't iba tropa-tropa na tayo. Yeah, that's right. Amen. So ngayon, anong nating gustong gawin? Are we trying to show God that we're leading? Let's excavate the pride, brethren. Yes, sir. Excavate the pride, fathers. Yes, sir. Excavate the pride, leaders of the family. Para nang sa ganun, hindi natin ma-lead ang pamilya natin into fantasy. Yeah. Rather, teach them to live Christianity in reality. Yeah. Mangyayari lang yan. We're going to excavate pride. Wag nating sabihin sa Panginoon na much better yung ways natin. Of course, sasabihin natin, hindi naman natin ginagawa yon. Na we might not be saying it, but we're doing it. Yes, sir. Yeah. Yun ang pinaka nakakalungkot. Alright, so dyan muna tayo magtatapos mga kapatid. And I hope ay pinagpala tayo ng Panginoon sa ating pong mga naging talakayan. Huwag niyo pong kalimutan mga kapatid, sa mga susunod pa, may maganda pa tayo mga pag-uusapan. Alright? So paalam na tayo, Sir Noel. Amen. So, maraming salamat mga kapatid sa inyong pagtangkilik sa programang ito at naway naging pagpapala po kami sa inyo. At sa susunod na Biyernes ay magsama-sama ulit tayo upang lalo pa natin mapaganda yung ating leadership sa loob ng ating tahanan at magkaroon tayo ng masaya pamilya. Maraming salamat and God bless us all. Hey, Sir Rudy. Amen. Thank you so much sa lahat po ng mga tumutok sa atin at sumubaybay. At I do believe na ang bawat isa ay na-bless at may natutunan sa programang ito. Tulad ng sabi ko kanina, pasalamat tayo lagi kasi andun yung provision ng Panginoon para higit pa na mapagbuti natin yung ating pamilya. Amen. Hanggang sa susunod ulit. God bless you all. Amen, amen. Muli, maraming salamat sa inyo po pagsubaybay sa ating pong programa and the Baptist Lunch and Friday episode para sa ating mga leaders of the family. Again, magsama-sama tayo na lumago ayon sa salita ng Diyos at ayon sa pananaw ng Panginoon. Muli, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay na sa mga fathers ng areas. I would like to give a shout out sa aming pong mga fathers na nag-send ng kanilang mga pictures, no, sa aming area. I would like to give a shout out here kila Sir Jacob, kila Brother Joshua, Sir Ryan, Sir Ramon, Brother Jai, Brother Jorald, yan, sa mga nakapag-send ng pictures sa aming area. And I believe marami pa na mga nakapanood, yan, sila Sir Richard. At I hope ay hindi lang sila nakapag-send ng picture, baka busy sila sa trabaho. And I would like to encourage you, saglitan lang naman yan mga kapatid. Yeah, amen. At kung hindi nyo pa alam, ay magpaturo kayo sa mga anak po ninyo. Saglit lang yan. And sabi ko sa inyo, even the picture itself will be an encouragement not only to the area family but even to your whole family. Lalo na pag nasa trabaho kayo. At on your break, you're watching the program. Kung hindi nyo man ito napanood, may replay. Yes, Pwede nyo sir. i-replay. Panoorin nyo yung replay. Alright, muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pong programa. And we're praying and we're hoping na patuloy po nating tatangkilikin ang prinsipyo ng salita ng Diyos para sa ikalalago natin at ng ating pong pamilya. Amen. Muli, on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Friday afternoon, brethren.